Isko Antonius Beda Banta Terida ng Partido Democratic Party of the Philippines. 35 anyos. Naging konsehal na siya ng lungsod ng Manila doon pa sa aming distrito. Ika-6 na distrito ng Manila. Ang pastor din. Anak ito, ni Greco. Butch Belica. Kilala yun, mga puso. Na ngayon ay pastor at Doktora Beth Belica. Doktora pala si Mami? Doctor of Medicine o Doctor of Medicine? Doctor of Medicine, ano kanya? Po siya, tsaka siya po rehab director ng DOH Health Center. Ganun, internal health. Oo. Kumuha siya ng kursong International Trade and Commerce Course sa University of California, Berkeley, sa Amerika. Kamusta, ano yung pwede yung masasabi mo na yung naging legacy doon sa pagiging konsehal ng Maynila? Well, when I was councilor, I was the one who declared the Baseco to be the Baseco Economic Zone. Ito po ay plinano ko na sana para doon sa Baseco, maging libre ang lahat ng mga hanap buhay, maging tax-free sila, makapagtayo ng kanilang mga hanap buhay, tahanan, and then Manila can begin to export. All right, joining us on Hot Copy, Democratic Party of the Philippines senatorial candidate Greco Belica is with us this morning. Good day to you. Magandang umaga po. All right, if people told you should have just become an actor? Minsan nasasabihin din po. Oh, bakit ka naman gusto tumakbong Senado? Well, I want reform. I want better life for the Filipinos. And hindi mo magagawa sa artista yun. Magagawa mo lang yun po. Pag nabago mo ang batas sa bayan, gagaan ang buhay ng tao. And ma'am, alam mo, tinignan ko kasi pumabuti yung mga... And you didn't want to live in the States when you graduated from Berkeley? Hindi o, talagang mahal ko ang Pilipinas at gusto kong tulungan umahon ng aking mga kabayan dito. So, though I had chances there, pero sabi ko, dito ako. Gusto ko masensong bayan eh. Sabi, pwede doon. Sabi ko, pwede rin dito eh. Kailangan lang may magpo-propose. Okay, alright. Ang problema rito, ma'am, sistema lang. System. System lang. Change it through law, change the whole system, change the whole lifestyle of the whole country. How would we have handled Sabah given that this is our military situation? Dapat po kaagad. But that would have, that would have affected our ties with Malaysia. Eh ma'am, inilusob tayo eh. Sila nag-una eh. Pinasok nila yung lugar natin. Yung Sabah? Opo, lugar natin. Pinatay yung mga Pilipino. Under threat ang mga Filipinos doon. What do you do? Makikipag-usap ka, sinasaktan ka. Anong gagawin niyo, ma'am? So you don't believe in the art of diplomacy? I do believe in the art of diplomacy. But I'm saying we are negotiating on a losing stand. No one's going to negotiate with you if they know that you're a pushover. Una-una, before it happened, the government should have been prepared to get into war at any given time. So war? Yeah. So you propose war? I don't propose war. I propose peace. But the only way to achieve peace is to let your enemies know that you're ready to get into war at any given time. Okay, all right. Very quickly, yes or no, RH law. Are you pro-contraception? I am against the RH bill. Completely? Against the RH bill. Repeal it. Why? Ma'am, hindi naman trabaho ng gobyerno magturo sa pamilya at mga anak natin kung ilan maging anak natin. Yan po ay trabaho ng magulang at ng simbahan. Diyos ang nagsabi sa atin kung paano palalakin, paano asenso taong bayan. Bakit But the very, very poor, they're the ones with so many children and they can't afford to feed them. Hindi naman tao ang problema kung tayo mahirap. Gobyerno, ang dami-dami ng pera dito naiipit lang sa kamay ng mga politiko. Palagay ko po, mas magiging pantay-pantay ang buhay, bahala ka kung anong gusto mong pilihin. Pero yung iyong kabuhayan, baka pag-umpisa ka para pag-ayusin ang iyong buhay, parehas na iba. Gagamitin ko ang pondong yan upang ikampanya sa buong Pilipinas na paliitin ang pamahalaan at ang pera hindi dapat hawak ng gobyerno, dapat mas maganda kung hawak ng tao. Pabor po ba kayong ibalik ang death penalty? Pabor po akong ibalik ang death penalty dahil ang death penalty ay deterrent at nakakatakot lamang sa mga taong gagawa ng masama. So kung tayo ay mananampalataya at susunod sa mga batas ng Diyos at sa tamang gawain, wala ho tayong tatakot dapat sa death penalty. Pero kung tayo ay patuloy na susuway sa batas, mananakit na ibang tao, papatay ng tao, manre-rape, dapat mayroon tayong pataw na parusa.
Greco, our first question. Constitutional reform is part of your party's platform. What are the top 3 changes that you want to make in the 1987 Constitution and why? First of all, taxes po kailangan natin ibaba. Masyado mataas ang kinukuha ng buwis sa ating mamamayan, kaya mahirap ang ating bayan. Pangalawa po, lilinawin natin ang separation of church and state at bibigyan natin kalayaan ang pamilya, pakinabangan ng natural resources at ang pera ng bayan na hindi umababa sa ilalim na nanatili sa taas at sa politiko. Ang lupa po ay hindi pag-aari ng gobyerno, ito po ay pag-aari ng tao dahil ito po ay galing sa Diyos sa pinahawak sa tao. Bilang pinakabatang kandidato, sa pananaw at tingin mo ba panahon na ng kabataang Pilipino ito na hindi lamang bumoto pero para manilbihan sa gobyerno? Sa mga kabataan po, ito po ay panahon na ito lang po ang panahon na meron tayong magagawa para magbago ang ating bayan. After this, pag hindi tayo nakapasok dito, pag hindi tayo tumulak, naging involved, naging mulat, or kumampanya at bumoto, or pinawalang bahala natin to, 3 years na naman po ng kahirapan. Greco, ang dami nating problema, no? Yung iba, pag matagalan na solusyon, no? Yung iba, medium term. Ano ang agaran na pwede nating gawin para simulan ang paghihilom ng sugat ng ating bansa para makausad tayo ng Magmahalan po tayo at magpatawaran. Yung mga dating nagkasala, patawarin na natin para lang alang-alang sa kinabukasan. Tama po yung sinabi nyo, tigilin na yung pagkakante. Ngayon, para agaran naman po tayong umunlad, ipatupad na po natin ang flat tax, not more than 10% of net income para lahat tayo rito may pera. Hindi lang pamahalaan. Maraming salamat po. Pangunahing trabaho ng mga senador ang magpanukala at magpasa ng batas. Tungkol saan ang unang batas na iyong ipapanukala? Ano ang magiging probisyon nito? At bakit ito mahalaga? Labis na po ang taas at dami ng buwis sa ating bayan. 50 to 70% ang ating kinikita, kinukuha na lang po ng pamahalaan. Ako po ay nagpo-propose ng isang flat tax system, isang buwis na hindi tataas sa 10% ng iyong kinikita. Ang nagbabayad lang po ng tamang buwis, may hirap dahil withheld ang taxes. Tama. Ang empleyado. Empleyado, withheld, oo. Withheld taxes. Tapos may EVAT ka pa na nagtataasan ng presyo. It's the EVAT that raises prices eh. Kasi from farm to manufacturing to travels to packaging, para lang po pagdating pa ng palengke or marketplace, 12% kaya nagtataasan po ng presyo. Paliwanag mo yung flat tax, pwede ba yan sa ekonomiya natin na iisa na lang po ang bayarin ng buwis lang lahat ng profesional? Pwede ba yun? Pwede po yan dahil 43 bansa na sa buong mundo naka-flat tax and the top business nations in the world are all in flat tax, namely Singapore, Hong Kong, China, Russia, and almost all part of Europe is already in flat tax. Ang flat tax po, ang pinakamababa, isang klase at pinakasimpleng buwis na pwedeng ipataw sa atin sa neto ng ating kinita. Pag ginawa po natin to, bababa lahat ang presyo ng bilihin, pagkain, gasolina, kuryente. Lalaki naman ang take-home pay at lalaki rin ang kita ng mga negosyo at lalaki ang koleksyon ng pamahalaan. Pero ayon po sa mga saliksik, itong flat tax bill ay mas nakaka-benefit sa mga mayayaman. They don't have to pay capital gains, they don't have to pay whatever it is, no? And so, paano nyo mare-reconcile yung inyong pro-poor stance with your pro-rich flat tax bill? 4% lang po ng mga Pilipino nagbabayad ng tamang buwis. The rest, at ang karamihan po rito ay mahihirap dahil withheld ang taxes. Actually, a study was made because very complicated po ang tax system natin. We have 1,400 codes in our tax code. Meaning 1,400 exemptions. Ang nakaka-avail po niyan ay lahat yung mayayaman. Taxes is a core element po sa ating ekonomiya. Just lower down taxes po. Pamigay niyo po ang resources na hawak ng pamahalaan sa ating kababayan. Ang perang naiipit sa taas sa politika, ibaba po natin sa ating mamamayan. Sila ang aasenso. Di bali ng konti lang ang pera ng pamahalaan, maraming pera ng taong bayan. Kiyokolekta rin ng maganda at kikita rin ng pamahalaan. May
may mga ilang economists na nagsasabi na hindi babagay sa Pilipinas ang flat tax kasi hindi naman tayo pareho ng ekonomiya ng Singapore at ng Hong Kong. Number one, the flat tax is a principle, and it has been adopted from the beginning of time. The Philippines began in a flat tax system. When the taxes was first introduced here, we had only one kind of tax, the head tax, mga kasilang. Unfortunately, yung mga saliksik po ay nagsasabi na for the first 5 years, mawawalaan ng gobyerno, especially sa 10%. Yung mga countries po sa Eastern Europe, ang kanilang flat tax is up to 24%. You want the 10%. So, question, anong gagawin ngayon ng gobyerno? Saan sila kukuha ng pera para sa mga programa para sa mahihirap in that interim period? Mas malaking problema na yung pera, hawak ng gobyerno, hindi sa hawak ng tao. Kaya, ang tao, walang pera kasi ang gobyerno puro may pera. But if money will stay with people, then they will be able to invest better for their own lives. They will be able to choose their own school, they will be able to choose their own business, and life will be easier. A limited government is always the best option for our country. So why should they vote for Greco Bellica? Pag si Greco po ang inyong binoto, bababa po ang buwis, liliit ang lahat ng gastos natin, lalaki po ang kita natin. Pangalawa, ang pork barrel, i-convert natin sa isang tuition fee voucher fund kung saan lahat ng estudyante makakakuha ng sariling voucher na pwede nyo dalhin sa kahit anong eskwela. Flat tax ang sasabi. Sulong natin sa Senado. Ako po si Greco Bellica. Pilipinas, flat tax naman.